Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Ayan, napakasarap naman sabihin ng intro na yun ulit. And balik tayo ngayon sa kusina because i-share ko sa inyo ang another bread recipe na lately ay na-discover ko. Last time, shinare ko sa inyo yung aking dinner roll recipe na it is a healthier or better version nung mga previous recipe ko ng dinner roll. Kasi, unang-una less yung sugar na ginamit. Pangalawa, gumamit ako ng mga quality ingredients like the flour, the milk, at yung egg. Right now, dahil sa patuloy kong pag-search sa mga recipes ng mga tinapay, ay isi-share ko sa inyo ngayon ang focaccia recipe. At malakas ang loob ko na i-share ito dahil napakadali lang gawin ito even sa mga beginner. Kasi ako, kung tutuusin, beginner lang din naman ako. And hindi ko pa masyadong gamay ang mga tinapay. Ang dami-dami ko pang natututunan. Pero ang recipe na ito, what I did, nag-research ako ng mga recipes ng mga home bakers or yung mga non-professional bakers. And also, nag-search din ako ng mga recipe or yung mga technique ng mga professional or culinary bakers. And then, I came up with this recipe na beginner-friendly and iwas palpak, iwas pagod, at ang pinaka-importante sa lahat ay ito ay healthy recipe. Dahil, of course, chinek ko yung mga, kumbaga yung mga fundamentals or yung mga reason behind kung bakit ito lang dapat ang mga sangkap or ganitong kaunti lang or ganitong kadami lang ang mga sangkap na nakakailanganin sa recipe. But, I will save you all that hassles. Ako na ang gumawa nun para sa inyo at i-share ko na lang sa inyo. Kaya-kaya, basta kayo ay may oven, may flour, may water, may yeast, salt. At dahil dyan, umpisahan na natin ang paggawa ng masarap at healthy bread na focaccia. Start tayo sa 1.5 cups of water. And then just a teaspoon of yeast. Dati, nung gumagawa ako ng mga bread, ang dami kong nilalagay na yeast. At yun nga, sa pag-aaral ko, sa panonood ko sa mga culinary bakers or professional bakers, hindi pala maganda na masyadong maraming yeast ang nilalagay sa ating mga binibake. Masama rin pala yun sa kalusugan. Kayo mag-alala, aalsa ito, promise. At makukuha natin yung gusto nating interior ng bread or yung mga bubbles sa loob. Ang kailangan lang talaga dito ay time at pasensya. 1 tablespoon ng extra virgin olive oil. Yan. Mix. I am going to use bread flour and importante sa recipe na ito that we use good flour. If you have an all-purpose flour, that's also fine. It's just that ang bread flour kasi, lalo na yung ganitong mga 12.7%, 12% pataas ang protein nila, ay mas nakakatulong para mas maganda at mas masarap ang tinapay. Now, this is from Bread Depot. Ayan, nagamit ko na tong bread flour na to and sobrang nagustuhan ko ang product, ang finished product ng tinapay using this flour. And this is also unbleached. Ayan o, unbleached and untreated. So, this is also for health benefit or health reasons kung bakit itong pinili ko. Meron silang shop sa Lazada and ang bilis nila mag-deliver. So, you can also order from Bread Depot. Meron silang iba't ibang mga ingredients or baking needs na kakailanganin nyo kung gusto nyo gumawa ng mga ganitong klaseng tinapay. Start ko na maglagay ng bread flour. 1, 2, and a half. The reason also kung bakit itong magandang gamitin dahil yung structure ng dough nyo mamaya, makikita nyo,
maganda ang alsa niya tsaka yung structure niya. And then, I'm gonna add 1 teaspoon of salt. So, imimix lang natin ito. So, as you mix, scrape nyo din yung sides ng inyong lalagyan para walang matirang dry flour. Kailangan kasi ma-hydrate lahat ng flour. But of course, yung measurement, guide nyo yon. But, syempre, depende sa temperature, sa humidity ng panahon, yung flour nyo, syempre, nag-iiba din. So, kailangan ma-achieve nyo yung ganitong klase ng dough. Yan, no? Mas maganda gumamit kayo ng malaking bowl kagaya nito, kahit na maliit yung dough nyo, kasi mamaya, kapag ka nag-stretch and fold tayo, mas okay kapag malaki yung bowl nyo. So, yan. What you will do next ay i-cover ang inyong dough. Para sigurado na walang air na makakapasok, I will use to plato, pampabigat. Ayoko lang kasing gumamit ng mga cling wrap kasi syempre 'di ba plastic 'yon, makakadagdag sa mga nakasasama sa environment. Iwanan niyo lang to for 30 minutes and then mag-start tayo ng first stretch and fold natin. Nakalipas na nga ang 30 minutes, kaya uumpisa na natin ang ating unang stretch and fold. Yan. Ito nyo, wet ang ating dough. So, ang gagawin natin ay babasain nyo ang inyong kamay. Kahit isa lang naman. Then, pisahan nyo dito sa isang side. Kunin nyo to. Lagay nyo sa dulo niya or across. Ikot nyo 90 degrees. Then, do the same. Yan. Para tumibay ang ating dough at magkaroon ng structure. 90 degrees ulit. Kunin nyo yung mga natirang dough. Sayang yun eh. Kailangan maisama sila. Yan. Yan. Then, the last 90 degrees, ayan na itsura niya. Medyo ball na siya. Iiwan ulit natin ito for another 30 minutes. Cover nyo ng towel or ng plate. Pero ako dalawang ginagawa ko para mas hindi makapasok ang air. Pangalawang stretch and fold. Okay, so same. Ang gagawin, babasain ng kamay with water. Para hindi dumikit yung dough. Then, kunin ang dough dito sa dulo. Stretch nyo yan. And then, fold. Sa kabilang dulo. 90 degrees. Yan. Okay. Babasain ko ulit yung kamay ko kasi dumidikit na. Kung mapapansin nyo, medyo tumitibay na yung ating dough pero siya ay soft pa rin at nagde-develop na ng mga bubbles sa loob. Yan. Cover ulit for another 30 minutes. Third, stretch and fold. As you can see, lumaki na yung dough pero yung kanyang structure okay pa din at nag-jiggle-jiggle na siya. $90 degrees. So, malalaman nyo naman sa dough nyo kung okay na siya. Kapag ka ito ay stretchy na, tapos minsan hindi na siya na-fold halos or nagbabounce siya kapag ka finold nyo.
I will leave this for another 30 minutes. Last stretch and fold na natin ito. Look, oh. Jiggly na siya. And then, nagre-resist na siya halo sa stretch and fold. Yung mga nakikita nyo ng bubbles, huwag nyo puputukin yun, ha. Kasi, yun ang gusto natin, eh. Yan. Okay. Naglagay ako ng parchment paper kasi itong aking pan, unfortunately, kahit non-stick siya, naninikit pa rin. So, maglalagay ako ng generous amount of extra virgin olive oil. Make sure na i-cover lang lahat ng sides. Transfer natin yung ating dough. Yun. Cover lang natin. Para hindi dumikit. Maglalagay na rin ako. Yan. Medyo kailangan natin i-stretch ng konti. Huwag nating i-force yung dough, ha, na ma-stretch. So, ganyan lang. Yan. Alright. Tabi natin to. Now, itong towel na ginamit ko kanina, this is now damp cloth. Make sure lang na pigang-piga, maigi. Kasi i-cover nyo yan for 30 minutes. Yes, another 30 minutes. So, sabi ko nga sa inyo, time at pasensya ang kailangan nyo lang dito. At ito na ang dough natin. Nag-expand na. At kung makikita nyo, ayan. This is what we want to happen. Yung nag-jiggle-jiggle siya. Wet hands. Ang gagawin natin ay yung fun part. Ayan. Magdidimple na tayo ng ating dough. As I do this, medyo ini-stretch ko pa siya ng konti sa corners. Yan. Kapag ka nagdi-dimples kayo nito, medyo i-wiggle-wiggle nyo rin para maganda yung kalabasan. Yan. Pwede nyo naman balikan, eh. Yan. Yung mga bubbles na nakikita nyo, huwag nyo puputukin yun, ha. Yan. Cover lang natin for 20 minutes. Ito na ang itsura ng ating dough. Sobrang ganda, diba? Ayan. Ayan. Tapos, nakalimutan ko sabihin sa inyo na kailangan pala na i-preheat nyo na yung oven nyo sa 400 degrees Fahrenheit or 200 degrees Celsius. Now, maglalagay na tayo ng toppings natin sa ating focaccia. And we're going to use extra virgin olive oil. Yan. Drizzle nyo yan all over the dough. Huwag kayong matakot. Maging generous sa inyong dough. Now, pwede kayo maglagay ng kahit anong toppings na gusto nyo. Pwede kayo maglagay ng olives, kung meron kayo, or cherry tomatoes. Right now, wala ako ngayon ganon, kaya hindi available pa. Ang lalagay ko muna ay sea salt, dried basil. Kung meron kayong dried rosemary, okay din. Or fresh rosemary, pwede rin yun. Tapos, meron kaming fresh na thymes. So, ilalagay ko lang din. Medyo maliit pa lang yung aming thyme sa labas, kaya ito na lang muna. Ayan. Para lang ba dagdag sa flavor niya.
Bibake lang natin ito for 20 to 22 minutes hanggang maging golden brown ang ibabaw. This is now our focaccia. O, diba? Sobrang ganda tignan. Sino ba naman ang hindi maiengganyong kainin itong napakasarap na tinapay na ito? So, ang gagawin ko, i-rest ko muna yan for 20 minutes. And then, ituturo ko sa inyong technique ay, kung gusto nyong gawin ang overnight dough, pwede naman. So, after no first stretch and fold technique, pwede nyo na itong ilagay sa ref overnight. Pero make sure na nakakover ito very well. Yung tinuro ko lang ngayon is, yung para lang ma-incorporate as much air na gusto ko doon sa dough. So, I hope na nagustuhan nyo ang recipe for the day, and I'll still upload another video sa mga tinapay na ginagawa ko para ma-share to sa inyo, dahil I'm sure that itong mga tinapay na to ay hindi lang masasarap, kundi talagang healthy pa para sa inyo at sa buong pamilya. If you like this video, please give this a thumbs up. At kung hindi ka pa subscriber ng channel to, subscribe now at hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. And until my next one. Bye!